Malalaki na sila! Dapat malaman nila kung anong totoo. Lahat ng ginawa mo sa akin. Kaya pala ang bigat ng dugo ko sa batang yan. Kuya. Pa dapat wala yan dito eh. Pwede ba kita matanong kung gaano mo ako kamahal bilang tatay mo, Alfred? Pa, simula pagkabata ko, hanggang ngayon, idol na idol kita. Kaya nga naiingit sa akin yung mga ibang kaibigan ko eh. Kasi meron akong tatay na mabait. Hindi kagaya ng mga tatay nila. Makinginom. Kaya nga pinagmamalaki kita eh. Maraming salamat anak, Alfred. Naku, wala na pala akong suka tsaka toyo. Alfred! Nak! Pa yan? Ano naman eh? Talo ko na ito eh. Alfred! Garak pa naman ako. Oo ma, ano ba yun? Nak, pasuyo naman ako. Magluluto na kasi ako ng ulam natin. Pabili ako ng suka tsaka toyo. Bilis. Malalaki na bilhin mo ha. Kunin mo yung 100 dyan sa bar. Opo, sige. Mm-mm. Talo naman mga tao. Manda. Ikaw na nga muna bumili ng toyo suka doon. Galaro ko eh. Oh, Kuya, may tinatawas pa akong assignment to. yan ka na naman eh. Tamad-tamad mo na naman utusan eh. Sige na. Tatalo ako eh. Sige naman oh. Ma, Ano? ma, kulang daw po. Pinagsasabi mo? Yung suka at toyo po na pinabibili mo po sa akin, kulang daw po. Anong pinapabili? Hindi naman ako sa'yo nagpapabili kay Alfred. At saka, hindi ka ba nag-iisip? Ha? Malalaki yung pinapabili ko. Dadali mo 20? Tingin mo magkakasya yan? Ha? Kahit kailan ka talaga eh. Ma, ako na lang po bibili. Total, tapos naman na po yung ginagawa ko eh. Hindi, MJ. Hindi matututo to. Kung ganyan ka lagi mo tinutolerate tong batang to eh. Kaya hindi na matututo eh. Ma, sige na, ako na bibili. Hindi, siya pabilin mo. Bumalik ka doon ha. Bilhin mo yung malalaki. Kumuha ka ng tamang pera. Ma, bakit ba ako yung pinapagalitan mo? Di ba si Kuya Alfred yung pinagsasabihan mo na bumili? Sa akin na lang pinasa kasi naglalaro daw siya. Tignan mo, bastos ka talaga eh, no? Sumasagot-sagot ka na, ha? Hindi mo kasi yung ginagamit yung utak mo. Mana ka sa pinagmanahan mo! Huy! Lakas ng boses niyo na rin sa labas. Ano ba nangyari sa inyo dyan? Ha? Ano na naman ba? Bakit na naman? Eh, ito kasing batang to eh, sumasagot na. Ano ni Amanda? Ano sumasagot? Eh pa, hindi naman po ako sumasagot eh. Nangangatswiran lang po ako. Si mama po kasi ang nag-utos kay Kuya Alfred. Si Kuya Alfred naman po, ipinasa sa akin kasi maglalaro daw po siya. Eh, ito po yung pera na binigay po sa akin ni Kuya Alfred. Hindi ko naman po alam na kulang. Kasi, hindi ka nag-isip, ha? Alam mong malalaki, yan lang ang dadalin mo? Hindi mo ginagamit yung utak mo, ha? Malang-malang ka talaga sa pinagmanahan mo eh. Ma, bakit lagi ka na lang po galit sa akin? Bakit lagi na lang po ako? Amanda, huwag ka na sumagot. Alam mo kung bakit? Ha? Gusto mong malaman kung anong totoo? Kung bakit ako laging galit sa'yo? Dahil magmula nang dumating ka sa amin, hindi na ako nawalan ng stress. Ha? Sige! Luto naman, malalaki na sila eh. Alam mo kung anong totoo? Dahil hindi talaga kita anak! Ano sinasabi sa mga bata? O bakit? Malalaki na sila! Dapat malaman nila kung anong totoo. Lahat ng ginawa mo sa akin. Ginawa ko? Nakakalimot ka na ata. Ano nangyari sa'yo? Wala tayong problema. Dahil hindi kaya ng puso't isip ko, yung nakikita ko tong batang to, lahat ng pinagagawa mo sa akin. Ako lang yung may ginawa. Sa babalik na naman tayo sa dati. Akala ko tapos na tong issue na to. Handa ka ba na malaman nila kung ano yung totoo? Pwes, sige, dito tayo.
Asan si Alfred? Pa, ano yung narinig ko? Na hindi anak ni mama si Amanda? Tara mag-usap, nak. Ito ka, Amanda. Mga anak, ayaw ko sanang pumunta tayo sa ganito kasi magpapasko eh. Ma, totoo ba yung narinig ko? Hindi mo anak si Amanda? Oo. Dahil anak ng tatay mo yan sa pagtataksil niya sa akin. Kaya pala ang bigat ng dugo ko sa batang yan. Kuya, Pa dapat wala yan dito eh. kuya, huwag ka naman ganyan. Alfred, anak. Dali lang. Pwede ba kitang matanong kung gaano mo ako kamahal bilang tatay mo, Alfred? Pa, simula pagkabata ko, hanggang ngayon, idol na idol kita. Kaya nga naiingit sa akin yung mga ibang kaibigan ko eh. Kasi meron akong tatay na mabait. Hindi kagaya ng mga tatay nila. Manginginom. Kaya nga pinagmamalaki kita eh. Maraming salamat, anak, Alfred. Pero huwag ka sana mabibigla tsaka magagalit. Hindi rin ako yung tunay mong tatay. Ma, ano ba to? Ba't ang gulo? Ano ba talaga? Ba't hindi mo ikwento kay Alfred, Totoo. Para marinig na rin ng dalawang anak mo. O isang anak mo pa. Di mo kaya, di ba? Kasi katulad ko, hindi ka rin handa sa ganitong sitwasyon. Alfred. Yun nga. Sa inyong magkakapatid, si MJ lang yung anak namin ng nanay niya talaga. Pa, kung ako lang po yung anak ninyo ni Mama, ibig sabihin po niloko niyo si Mama. Kaya po may Amanda. Hindi ko kaya sabihin. Matitiis ko sana na ako na lang eh. Kaya lang, di ka mo naman kasi nag-iisip. Sukat toyo lang ang problema, dumating tayo sa ganito. Tiniis ko na nga lahat eh. Kaya yan sa pamilya, sa kaibigan. Kaya tayo nandito, di ba? Pa, huwag mo nang patagalin. Ano ba talaga yung totoo? Sabihin mo na. Totoo na nasaktan ko yung nanay nyo. Kaya merong Amanda. Pero nagawa ko yung mga anak. Dahil nanay nyo yung una nagloko. Bago kami ikasal ng nanay nyo, sobrang sakit. Nung malaman ko na buntis siya sa ibang lalaki. At yun na nga yung tatay mo, Alfred. Pero dahil nahihiya kami sa mga taong na-invite na namin sa kasal, inayos namin ng mama nyo. Kaya tinuring kitong isang tunay na anak, Alfred. Hanggang sa dumating si MJ. Dumating sa punto na madaming beses na naiisip ko yung ginawa ng nanay niyo sa akin. Gusto ko magpakamatay.
Gusto ko magrebelde. Kasi kinimkim ko lahat ng problema. May isang kapatid, o pamilya, kaibigan, wala ako pinagsabihan. Para hindi nila isipin na ganong klase yung nanay niya. Kaya mas pinili ko na lang mga anak na lumayo sa lugar kung saan kami lumaki, kung saan kami nagsama dati ng nanay niya. Ngayon, nung mag-iisang taon si MJ, anak, nahuli ko na naman yung nanay niyo. Nakikipag-usap sa tatay mo, Alfred. Hindi ko alam kung anong kasalanan na nagawa ko. Bakit inulit niya ulit yun? Kaya naisip ko, sirahin ko na lang din yung buhay ko. Dahil di niya iniisip na kaya nga namin inayos yung problema ang unang-una dahil lang makaawa siya. At yung nanay ni Amanda, napagdiskitahan ko sa problema nangyari sa aming uli ng nanay niyo. Kasi hindi ko kaya mga anak. Gustong ko nang tumalon sa kung saan mataas para lang matapos na yung buhay ko kasi ni minsan never kong niloko yung nanay niyo. Kaya habang ginagawa ko yun, nakarelasyon ko yung nanay ni Amanda. Nasasaktan ako para sa nanay niyo. Para kay Alfred. At lalo sa iyo, anak. MJ, dahil ikaw ang anak namin nag-iisa. Pero wala na akong magawa. Nabuntis na yung nanay ni Amanda. Nung nagdesisyon ako na magkanya-kanya na kami ng nanay niyo, nang makaawa siya ulit. Dapat iiwanan ko na si Amanda at saka yung nanay niya. Pero sa kasamaang palad, nung ipinapanganak si Amanda ng nanay niya, hindi kinaya. Nawala yung nanay ni Amanda dahil sa mga anak sa kanya. Kaya nagdesisyon ako ulit na mag-uusap kami ng nanay niyo ng mga oras na yun. Dahil gusto nga niya na may tumayong tatay sa inyong dalawa, MJ at Alfred. Pinakiusap ko sa kanya kung pwede niya bang tanggapin yung anak na tumubo sa nangyaring kasalanan ko sa kanya. Akala ko okay na. Pero maraming beses ko rin tinitiis na kahit alam kong mabigat ang loob niya kay Amanda, hindi ko na lang siya kinukontra. Pero kaya mga anak, dinig na dinig niyo sa kuya niyo kung gano'n niya ako kamahal. Kasi di minsan, sa kasalanan ginawa sa akin ng nanay niyo, hindi ko siya dinamay kasi wala naman siya kasalanan. Sinalo ko lahat yung sakit para lang din magkaroon ng tatay si Alfred. Para hindi ka rin mawalan ng tatay, MJ. Parang di ako makapaniwala. Kasi kahit ni minsan, hindi ko nakita na parang di mo ako anak. Minahal na rin kasi kita, anak. Pero sobrang sakit na ngayon mangyayari to. Na parang ako lang yung masisisi. Ako lang yung may kasalanan. Hindi kita masisisi, Alfred, kung bakit gano'n yung tingin mo kay Amanda. Siguro dahil hindi kayo parehas talaga ng solidong dugo na nasa katawan. Pero anak, wala kasalanan yung kapatid mo. Kung ano mang ginawa ko.
MJ, walang kasalanan yung kapatid mo. O ano man yung ginawa ko. At alam mo yan. Alam mo kung gaano ako nagtiis. Para lang hindi ka mapahiya. Magbuulan tayo. Sana naisip mo. Bago mo maltratuhin si Amanda. Bago mo pagsabihin ng masasakit na salita. Sana tinignan mo muna. Kung gaano ko minahal yung panganay mong anak. Hindi ko na dapat ipaalala sa iyo yun eh. Kasi alam ko, ikaw yung may kasalanan eh. Kaya lang parang mali na ako yung ididiin mo ngayon sa mga bata. Ngayon, pasensya ng mga anak. Patawarin niyo ako. Papiliin niyo na lang yung nanay niyo. Kung tatanggapin niya ba lahat ng kamaliang ginawa niya. O bago magpasko mga anak, magkanya-kanya na lang tayo. Kayo na bahala kung saan niyo gusto sumama. Alis na muna ako. Mabigat yung dibdib ko. Ma'am. Mama, wala po akong kasalanan. Ayoko pong maghiwalay kayo ni Papa. Tsaka, bilang tunay na anak niyo po, baka pwede po ako magmakaawa. Ayusin na po natin to. Mahal ko po yung mga kapatid ko. Ayoko pong mawala sila sa akin. Amanda. Amanda, sorry kapatid ko. Ayun, kuya. Huwag kayong mag-alala mga anak. Hindi ko sisirain tong pamilya na to. Amanda,